Isang mapagpalang buhay mga OFWinners all around the world. Ito muli inyong lingkod, DJ Double D, para sa ating OFW Facts and Hacks. Ito ang pag-uusapan natin, karugtong po ito, pang-apat na ata, kung di ako nagkakamali, no? Yung ating emotional blackmail na sinasabi. Again, paalala po, hindi po natin sinasabing lahat, no? Pero ang nakakalungkot, marami at totoong nangyayari ito sa mga OFWs natin at yung mga naiiwan sa Pilipinas. Ito na yung ating topic, yung sinasabi na, obligasyon mo ba o dapat lang ba o kailangan mong ibigay ang kailangan ng mga nating mahal sa buhay sa Pilipinas kung gusto nilang magnegosyo? Ayan, magandang topic ito, no? Unang-una, maganda yung layunin, no? Maganda yung layunin. Ayan, magnenegosyo kasi nga para daw hindi na humingi ng humingi sa'yo, which is very good. Bihira yung ganyan, no? So, kung meron man, ito naman yung isang side nito. So, sinabi siya, Kuya, padala mo naman ako ng pampuhunan. Gusto ko pong maggawa ng poultry. Okay, piggery, no? So, ganyan. So, pinadalan mo na ngayon, pinadalan mo, no? So, napapansin mo, panay na lang ang hingi kasi lagi daw may kailangang feeds, may kailangan na i-set up yung, kasi malaki puhunan niya pag siniset up pa lang, no? Siniset up yung mga kulungan niyan, yung mga vitamins, etc., kuryente, tubig. So, bigay ka ng bigay. Pero minsan nga, titignan mo, sa tagal ng panahon, taon na, bigay ka pa rin ng bigay, wala naman nangyayari dun sa negosyo. Kasi po sa traditional business, no? Meron tayong ibang episode dyan, eh. Hindi po lahat ng traditional business talaga, lalo na kung nasa abroad ka, kung ikaw yung namumuhunan, nagiging successful, bihirang-bihira po yan. Kasi po unang-una, yung nagne-negosyo sa Pilipinas, magkaiba kayo ng mindset, di ba? Magkaiba kayo ng diskarte. Maaaring si kapatid, baka gusto lang niya, pero hindi niya alam. Kasi inaaral din po yan. May mga tinatawag dyan na feasibility studies, di ba? No? Mga logistics, lahat na, no? Inaaral po yan. Kasi baka mamaya, hindi pala angkop yung kanyang business na gusto doon sa lugar niya or wala pa siya talaga masyadong kaalaman. Kaya ang tendency po nalulugi. Bottom line po nalulugi. So ngayon po, yung iba naman, nakakalungkot, again, hindi po lahat pero karamihan or merong ganito nangyayari, na humingi ng puhunan pero hindi naman totoong nilalagay sa negosyo. Ginagastos lang niya. Noon naiisahan ka niya or nag-set up ka ng iyong sariling negosyo noon, nakisosyo siya at tingin ng hingi, yung pala sasabihin, lugi na yung negosyo mo, kung ano man negosyo yan, yung pala nakapagpatayo na siya ng sarili niya. Aray ko, no? Minsan nangyayari po yan, no? Tayo ay naiisahan, in short, no? So, mag-ingat din po mga kabayan sa pagbigay ng bigay ng mga puhunan sa negosyo kasi po ang tendency karamihan, base sa experience naman at saka karamihan, no? Nakikita din natin, hindi po talaga lahat nagiging successful, especially kung wala ka dun sa Pilipinas. Kasi dapat po may supervision mo pa rin dahil karapatan mo po yan dahil galing sa iyo yung pondo. Galing sa iyo yung pera eh. So dapat dyan may say ka din dyan at masasabi nga natin meron kang monitoring kasi po malasakit eh, pag business malasakit talaga yan. Maaaring again, hindi natin nilalahat, baka walang malasakit or baka hindi ginamit doon sa negosyo or nalugi dahil hindi siya marunong, yun po ang katapat niyan. So ingat-ingat din po. Ang maganda po, ito po usapang negosyo na, no? Meron po tayong tinatawag na libreng negosyo. Yes, meron po noon. Baka sabi ng iba, naku, scam yan. Ito po sasabihin ko sa mga nagbabash o mga ano pa, hindi pa nalalaman, no? Dapat kasi mag-attend kayo para malaman nyo, no? Kung sasabihin mong scam, at wala ka namang nilabas, walang na-scam sa'yo. Tama po ba? Eh, ito na po yung tinatawag nating freedom business. Freedom, kalayaan, business na walang puhunan o kapital. Meron po niyan kasi nagawa na po yan ng nasa 33,000 OFWs around the world na po ang nakagawa nito. At maraming salamat po sa ating Preach Revolution and Freedom Business. Yan po ay marami nang natulungan, katulad ko po dito sa ating negosyo na wala ka namang nilabas. Gusto niyo po to? Sigurado, kabayan, hindi kinakailangan talagang i-try, kundi gawin. Kasi kailangan po natin ito. So, click the link below or PM is the key kung sino po man ang nag-post nitong video na to. Kasi meron po kami i-share sa inyo na libreng kaalaman, libreng negosyo, at talaga naman masasabi nating napakasarap umuwi sa Pilipinas ng free, malaya, rich, mayaman, and never have to work abroad again para makasama na natin ang pamilya natin at saka ka magnegosyo pagdating ng araw doon sa Pilipinas, kapiling mo pa ang mga mahal mo sa buhay. So maraming salamat po. Thank you very much. Ito po ang inyong lingkod, DJ Double D, para sa ating OFW Facts and Hacks. Maraming salamat. Bye-bye.